Si Anna Rybkina ay nagmula sa Moscow, Russia. Nung siya ay nasa Russia pa, nagtrabaho si Anna sa opisina ng IKEA. Palakaibigan, mahinahong tao, mahilig sa pusa at gusto din niya ang pumunta sa iba't ibang lugar. Nagkaroon ng relasyon si Anna na tumagal lamang ng 7 taon. Nung naghiwalay sila ay sobrang nasaktan si Anna at nahirapan din siya na mag-move on. Para mabilis na makalimutan ng dating boyfriend, nagdesisyon si Anna na subukan ang dating site. Doon niya nakilala ang 26 years old na si Will Hargrove na nagmula sa Oregon, US. Nagsimula silang mag-usap sa app ng dating site mismo at saka lumipat sa Facebook. Si Will ay kilala din na palakaibigan, mabait, nakakatawa at mahilig sa billiards. Siya nagtatrabaho bilang mekaniko sa isang car dealership sa Oregon. Nagkasundo si Anna at Will dahil pareho silang mahilig sa rock music at doon nagsimula na mahulog ang loob ni Will kay Anna. Kahit nasa US, nagpapadala si Will ng bulaklak at mga regalo kay Anna sa Russia. Di nagtagal ay nagdesisyon na sila na magkita sa personal. Kaya naman December 2016, nag-book si Anna ng flight papuntang US. Naglaan ng 10 araw si Anna sa Oregon kasama ni Will. Pinaramdam ni Will kay Anna kung gaano siya kaimportante sa kanya. Halos gabi-gabi silang kumakain sa labas. Binibigyan din siya ni Will ng mga bulaklak at maliliit na regalo. Doon na rin nagsimulang makaramdam si Anna na kung lilipat siya sa Oregon ay siguradong magiging maayos at masaya ang kanyang buhay. Kahit na 10 araw lamang silang nagkasama noong mga panahong yon, bago matapos ang bakasyon ni Anna ay nag-propose na si Will sa kanya. Nang walang pag-alinlangan at tinanggap naman ni Anna. Ramdam ni Anna na mahal nila ang isa't isa ni Will. Kaya naman hindi na rin siya nagdalawang isip na tanggapin ang proposal ni Will. Habang nasa Russia si Anna, wala na silang pinag-uusapan pa ni Will kundi ang paglipat niya sa Oregon at ang plano nila na magpakasal. Sobrang naging maayos ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Pero may isang problema. Dahil si Will ay may isa pa palang girlfriend at yon ay si Michelle Chavez. Si Michelle ay ikinasal na dati at may 2 anak pero nagkahiwalay din sila ng kanyang mister. Kahit na nagdesisyon na sina Michelle at ang dating mister na tapusin ang kanilang relasyon, nanatili pa rin sila magkasama sa isang bahay pero hindi magkasama sa isang kwarto. Ginawa nila yon para sa kanilang mga anak at nagkasundo naman sila na wala na silang pakialam sa isa't isa. Si Michelle ay isang taxi driver at taong 2015 naging pasahero niya si Will. Sobrang na-attract si Michelle kay Will na sa mga oras na yon ay mas matanda siya ng ilang taon sa lalaki. At ganon din naman si Will. Humanga din siya kay Michelle dahil sa sipag nito at dedikasyon sa buhay. Doon na nagsimula ang kanilang relasyon. Taong 2016 ay nagdesisyon na sila na magsama. Lumipat si Will sa bahay nila Michelle at tumira sa isang bakanteng kwarto. Para mapanatag si Will, binigay pa ni Michelle ang kanyang wedding ring kay Will para patunayan niya na opisyal na ito makikipag-divorce sa kanyang mister. Hindi malinaw kung paano naging sitwasyon nilang dalawa sa loob ng bahay dahil nandoon pa ang mister ni Michelle. Pero ilang buwan ang nakakalipas, hindi pa rin tuluyang ma-divorce ni Michelle ang kanyang mister. Sobrang nagsiselos na si Will at nakakaramdam na siya ng pagkailang. Di rin niya maipaliwanag kung bakit hindi magawang makipag-divorce ni Michelle. Para makaganti ay doon na nagdesisyon si Will na subukan ang dating site para makakilala ng ibang babae. Doon na nga niya nakilala si Anna. At ang nakakaloka pa dahil nung bumisita pala si Anna sa Oregon, doon pala niya dinala si Anna sa bahay din ni Michelle. Pero hindi makaangal si Michelle dahil hindi rin naman niya kaya makipag-divorce sa kanyang mister. Inisip na lamang niya na wala din siyang karapatan na pigilan si Will sa gusto nitong gawin. O di naman kaya ay maaaring sa mga panahong yon ay naghiwalay muna sila pansamantala hanggat hindi pa nagagawa ni Michelle ang gusto ni Will na makipag-divorce na sa mister. Walang kaalam-alam si Anna na may relasyon pala si Michelle at Will. Ang buong akala niya si Michelle ang landlord ni Will. Noong una ay natanggapan ni Michelle na dinala ni Will si Anna sa kanyang bahay mismo. Pero habang tumatagal ay nag-umpisa ng makaramdam ng selos si Michelle, lalo na kapag nakikita niya kung gaano kasaya si Anna kasama si Will. At kung paanong bigyan ng atensyon ni Will si Anna. Yun ang dumudurog sa kanyang puso.
Pagkabalik ni Ana sa Russia, kinausap ni Michelle si Will at sinabi na hindi siya masaya sa ginawa nito. At sinabi na kung babalik man si Ana, ay hindi na ni Will pwedeng dalhin ang babae sa kanyang bahay. Kung gusto niya ay maghanap sila ng ibang lugar. Bumalik si Ana sa Oregon noong March 2017 at nagrent na sila ni Will ng sarili nilang apartment sa Corvallis na medyo may kalayuan sa kung saan nakatira si na Michelle. Pero hindi rin kinaya ni Will na basta-basta na lamang tapusin ang sa kanila ni Michelle. Minsan ay iniiwan niya si Ana sa kanilang apartment at doon natutulog sa bahay nila Michelle. Alam ni Michelle na yun ang ginagawa ni Will pero hindi naman alam yun ni Ana. Ngunit di nagtagal ay nalaman din ni Ana ang ginagawa ni Will, lalo pa nung inad ni Michelle si Ana sa Facebook. Nakita ni Michelle sa picture ni Ana na suot ang singsing na ibinigay ni Will nung nag-propose ito. At ang singsing na yon ay ang kanyang wedding ring. Doon na niya minessage si Ana. Tinanong niya si Ana kung bakit suot nito ang kanyang singsing. Sinagot siya ni Ana na ibinigay yon sa kanya ni Will nung nag-propose ito na kasal sa kanya. At ayon kay Ana, sinabi sa kanya ni Will na ang singsing na yon ay napakamahalaga sa kanya dahil nagmula pa daw yon sa kanyang lola. Sumabog sa galit si Michelle kaya naman sinabi na niya ang lahat kay Ana. Galit na galit siya sa ginawa ni Will. At sinabi din niya kay Ana kung paano sila niloko ni Will na dalawa. Pero sa mga oras na yon, nakikita ni Ana si Michelle na parang baliw ito na ex-girlfriend. Dahil yun din ang sinasabi ni Will sa kanya. Sinabi ni Will na nasisiraan na ng ulo si Michelle at huwag na lamang niyang pansinin ang lahat ng sinasabi nito dahil gumagawa-gawa lamang yon ng mga kwento. Kaya naman nag-reply si Ana kay Michelle na tumigil na ito sa kanyang kalokohan at kahibangan. Dahil sa nabasang reply mula kay Ana, sobrang nagalit na naman si Michelle at sinabi na, "Kung sa tingin mo ay isang kalokohan at kahibangan lamang to, sige, mag-antay ka lang." Binaliwala ni Ana ang reply sa kanya ni Michelle dahil 3 araw na lamang ay ikakasal na sila ni Will. March 27, 2017. Suot na ni Ana ang kanyang wedding dress at habang papunta sa baybayin ng Oregon kung saan sila ikakasal, tumigil muna sila sa Walmart para kunin ang kanilang wedding ring. At habang nasa Walmart, hindi na bumaba si Ana at nanatili na lamang sa loob ng sasakyan. Pagkapasok ni Will sa Walmart ay may kausap ito sa telepono at ang kanyang kausap ay si Michelle. Tinanong ni Michelle si Will kung pwede ba itong matulog sa kanyang bahay. Wala rin sinabi si Will tungkol sa kanilang kasal ni Ana at walang kaalam-alam si Michelle na papunta pala si Will sa kanyang wedding ceremony. Bumalik si Will sa sasakyan dala ang singsing dala ni Ana. Pagkarating nila sa dagat ay wala palang may magaganap na ceremony. Walang nakaset up para sa kanilang kasal dahil wala naman talagang ginawa si Will. Ang buong akala ni Ana ay si Will na ang bahala na mag-asikaso ng lahat. Nagkunwaring may tinawagan si Will ng mga panahong yon at lumayo kay Ana. Pagkabalik niya ay sinabi niya na nag-cancel daw ang wedding officiant dahil may sakit ito. Nadismaya man ay walang nagawa si Ana at inisip na hindi rin naman kasalanan ni Will. Nagdesisyon sila na i-reschedule na lang ang kanilang kasal. Bumalik sila sa sasakyan at nag-drive pa uwi. Pagkalipas ng ilang araw, naisip ni Michelle na bigyan na ng ultimatum si Will. Kailangan na ni Will na pumili sa kanila ni Ana at ayaw niya ng ganung setup. Pero pinanatag ni Will na mahal niya si Michelle at magsasama sila balang araw. Kinakailangan lang i-divorce ni Michelle ang kanyang mister at iiwanan din niya si Ana. Pero matinding pressure na ang ginagawa ni Michelle kay Will. Gusto niya na tapusin na kaagad ang sa kanila ni Ana at kailangan na bumalik na ito sa Russia. Para maniwala si Michelle na ginagawa niya ng paraan na maayos ang lahat, madalas niya sinasabi na nakaschedule na ang pagbalik ni Ana sa Russia. Sa kabilang banda naman ay wala pa rin kaalam-alam si Ana sa ginagawa ni Will. Ang tanging iniisip na lamang niya ay makasal na sila ni Will sa itinakda nilang petsa. Dumating ang April 15 at nagdesisyon si Michelle at Will na mag-dinner sa labas. Nung gabing yon, bandang alas 8 ng gabi habang naghahanda si Michelle na sunduin ni Will, tumawag ito sa kanya at sinabi na hindi na matutuloy sa pagsundo dahil bigla na lamang daw bumalik sa kanyang apartment si Ana. Sobrang nagalit si Michelle dahil hindi niya aakalain na babalik si Ana. At naisip niya na maaaring hindi lang sineryoso ni Will ang pakikipaghiwalay nito kay Ana. Pero ang totoo niyan ay wala naman talagang balak si Will na hiwalayan si Ana. Dahil alam ni Will na galit na si Michelle, nag-send siya ng message na huwag kang mag-alala, tuluyan ko na itong aayusin bukas ng alas 6 ng gabi.
Galit na galit pa rin si Michelle at wala siyang tigil kakatawag kay Will para ipahayag ang kanyang nararamdaman na galit. Di nagtagal ay tuluyan ang pinatay ni Will ang kanyang cellphone para tumigil na si Michelle sa kakatawag sa kanya. 2:00 ng madaling araw ay nag-send ng voicemail si Michelle kay Will na nagsasabing, "Sa tingin ko ay may napili ka na. Okay, hahayaan na lang kita." 3:10 ng madaling araw muling nag-send ng voicemail si Michelle na nagsasabi, "Bakit? Gusto ko lang malaman. Hahayaan naman na kita. Pero gusto ko lang talagang malaman. Bakit?" Sa kasunod na araw ay pumunta si Michelle sa bahay ng kanyang ina para magdiwang ng Easter. Si Will naman ay nahaharap sa problema dahil sa kanyang car insurance. Bandang 4:30 ng hapon tumawag si Will kay Michelle para sabihin na siya ay na-stranded sa baybayin dahil nakasagasa siya ng aso at kailangan niya ng tulong. Kailangan niya napuntahan siya ni Michelle para sunduin sa lugar na yon. Pumayag si Michelle na puntahan at tulungan si Will at habang nag-aantay si Will sa pagdating ni Michelle, may footage pa siya sa isang local convenience store. Doon ay nakitang bumili siya ng candy, soft drinks at sigarilyo. At makalipas ang isang oras ay dumating na si Michelle. Pagkarating niya ay sinabi ni Will sa kanya na nagkaroon sila ng matinding away ni Anna. Nag-impake daw ito ng kanyang mga gamit at saka umalis. Sobrang masaya si Michelle sa narinig nang wala na si Anna. Sa tono ng salita ni Will, parang hindi na talaga babalik pa kahit kailan si Anna. Hindi naman pala nasiraan si Will, yun lang ang kanyang ginawang rason para puntahan siya ni Michelle at makapag-usap sila tungkol kay Anna. Pagkatapos sila mag-usap ay sumakay na ulit si Michelle sa kanyang sasakyan at bumalik sa bahay ng kanyang ina. Si Will naman ay sumakay din ng kanyang sasakyan at tumigil sa isang gas station para mag-withdraw ng $200 sa ATM na nandon gamit ang debit card ni Anna. Kasunod noon ay nagmaneho ulit siya tumigil sa isang ATM para mag-withdraw ng $600 gamit ulit ang card ni Anna. Bandang 9:00 ng gabi tumigil ulit siya sa isang ATM para mag-deposit ng $160 sa kanyang bank account mismo. Ginawa niya yon para makapagbayad siya ng kanyang car insurance. Sa kasunod na araw, April 17, 2017, may isang lalaki na nagtatrabaho bilang caretaker na naglalakad sa isang kagubatan sa isang rural area. At doon niya nakita ang katawan ni Anna. Ang katawan ni Anna ay basta na lamang inilagay sa lugar na yon na hindi man lang itinago ng mabuti. Noong nilapitan ng lalaki, nakita niya na si Anna ay may isang tama ng bala sa kanyang ulo. Noong dumating ang mga investigador sa lugar, nakakita pa sila ng mga basura, gaya ng plastic ng KFC, balat ng candy, sigarilyo at mga resibo. Noong una naisip ng mga pulis na maaring nandun na talaga ang mga basurang yon bago pa itinapon ang katawan ni Anna. Pero naisip din nila na maaaring ang mga basurang yon ay nagmula sa taong pumatay sa kanya. Habang nangyayari ang investigasyon, si Will naman ay nag-send pa ng message sa cellphone ni Anna at sinabi na, "Babe, sorry na, please umuwi ka na. Please, kailangan kita. Please sabihin mo naman sa akin na ligtas ka." Kasunod noon ay nag-search siya sa Google kung paano mag-time travel. Sinabi niya paano niya gawing mag-time travel para maibalik sa April 16 dahil may nagawa siya na hindi mabuti at kailangan niyang maayos yon. Sumali din siya sa mga forum at humingi ng payo sa kung anong kanya gagawin para maibalik ang oras. Sobra ng stress si Will at sinabi pa niya na handa siyang ibenta ang kanyang kaluluwa para lamang maibalik ang oras. Nagawa pa niyang bumili ng Legos, video games at maraming candy gamit ang pera ni Anna. Nag-send pa siya ng message sa isa niyang kaibigan para sabihin na kaya lamang siya nagwawaldas ng pera para ma-distract ang kanyang sarili. Habang patuloy ang mga investigador sa pag-imbestiga sa pinangyarihan ng krimen, nakita nila ang isang resibo mula sa KFC. Walang pangalan sa resibo pero nagawa nilang ma-check sa branch ng KFC kung saan binili ang pagkain. Sinuri ang petsa at oras na binili ang pagkain at saka chinek ang CCTV footage. Nakita nila sa footage na dalawang bumili sa loob ng sasakyan na yon. Ang isang bumili ay ginamit ang kanyang card, kaya naman lumabas sa resibo ang kanyang pangalan na si Kevin Thomas. Ang isang bumili na kasama ni Kevin ay nagbayad ng cash kaya walang pangalan na nakalagay sa resibo. Kagad na hinanap ng mga pulis si Kevin para makausap ng personal. Trying to put some pieces together for our case. The garbage we found was, I think, something you bought last week from KFC. Okay. Do you know about that? Yeah, me and my brother go to KFC Go to KFC. on Fridays. What's your brother's name, Kevin? Will Hargrove. Katunayan na hindi totoong kapatid ni Kevin si Will
Bro lang ang kanilang tawagan dahil sila ay matalik na magkaibigan. Sinabi din ni Kevin sa mga pulis na hiniram ni Will ang kanyang shotgun ilang linggo nang nakakalipas. Just said he was gonna go up and go shooting in the woods and just kind of blow off. Pero hindi pinalik ni Will ang baril sa kanya kaya alam niya na hawak pa ito ni Will. Ibinigay ni Kevin ang number ni Will at agad naman itong tinawagan ng mga pulis. Sinabi ni Will sa mga pulis na nag-drive sila sa area kung saan natagpuan ang katawan ni Ana. Kasunod noon ay tinanong siya ng mga pulis kung maitinapon ba siya na basura habang sila ay nasa biyahe. Sinabi niya na meron pero sa convenience store niya ito itinapon at hindi sa pinangyarihan ng krimen. Drove into Elsie, stopped at the little market there, picked up a pack of cigarettes and drove back. Did you dump some trash there when you were there? Yeah, I did. On the side of the building, on the side of the general store. Inibitahan ng mga pulis si Will na pumunta sa police station para sa pagtatanong. Pero bago siya pumunta ay nag-text pa si Will kay Michelle na, "Sunduin kita sa bahay ng mama mo papuntang Alcia General Store at ibabalik din kita." Habang nasa police station, nag-umpisa ng umaktos si Will na para hindi niya ganon kakilala si Ana. Sinabi pa niya na nag-date lang sila na ilang beses at si Ana ay isang psycho. Pero hindi na umano niya pinatagal ang kanilang pagkamabutihan at tinapat na kay Ana na huwag na nilang ituloy pa ang kanilang relasyon. Sinabi pa niya sa mga pulis na siraulo si Ana at nagpapanggap pa ito na sila ay engaged at nag-post pa daw ito sa kanyang Facebook tungkol sa kanilang engagement. Noong una ay nagkunwari pa si Will na parang gulat na gulat siya sa nangyari kay Ana. At parang hindi siya makapaniwala na natagpuan ng mga pulis ang kanyang basura malapit sa katawan ni Ana. Pero di nagtagal ay napagtanto din niya na wala na siyang lusot kaya naman tumigil na siya sa pagsasalita at nag-request na ng abogado. Hindi na siya hinayaan pa ng mga pulis na makaalis at kaagad siyang inaresto sa pagpatay kay Ana. Matapos maaresto ni Will, gusto din nilang malaman ang posibleng kaugnayan ni Michelle sa nangyari. Dahil ito nga isang kaso ng love triangle. Inibitahan ng mga pulis si Michelle. He picked you up at your mom's house at that time? He did. Okay. Why? He called me. He was going to pick me up, and then he did. Right now, to know that the person who you were romantically involved with. I am very upset right now. I'm very upset right now. I don't understand how that can be a person that I have spent the last year and a half. July 2018, formal nang kinasuhan si Will sa pagpatay kay Ana. Pero ayon sa defense, maaring si Michelle ang pumatay at hindi si Will. Dahil nasabi niya na gusto niyang mawala si Ana at gusto na niya na maayos ang kanilang problema. Pero pinanindigan ni Michelle na wala siyang kinalaman at ayaw niya na mamatay o ipapatay si Ana. At hindi rin niya lubos akalain na kayang gawin ni Will na pumatay. Ang gusto lamang niyang mangyari ay makipaghiwalay si Will ng maayos kay Ana. Pero bakit nakuha ang cellphone ni Ana kay Michelle? Ibinigay ni Will ang cellphone ni Ana kay Michelle at sinabi na itago. At nung sinuri ang cellphone ni Michelle, nakita ng mga pulis na nagping ang kanyang telepono sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Ana. Pero giit ni Michelle na dinala siya ni Will isang beses sa lugar na yon, pero hindi umano siya lumabas ng sasakyan. Nung sinuri ang shotgun, nakita na tanging fingerprint lamang ni Will ang nandon at wala kay Michelle. Nagsimula ang paglilitis noong October 2019 at umabot sa 70 na mga katao ang nag-testify sa korte. Tumagal na isang buwan na paglilitis. Doon napatunayan na si Will ay guilty sa pagpatay kay Ana, identity theft at second-degree theft sa pagnakaw mula sa account ni Ana. At noong January 2020, si Will ay sinentensyahan ng life imprisonment na may posibleng parole pagkatapos ng 25 years. Si Michelle naman ay hindi kinasuhan ng kahit na ano. Pero nakatanggap siya ng matinding panghuhusga mula sa publiko dahil siya rin ang isang dahilan kung bakit pinatay ni Will si Ana. Katunayan dahil sa nangyari ay tinangkapan ni Michelle na kitilin ang sariling buhay. Magpahanggang ngayon ay dala-dala pa rin niya ang guilt sa kanyang dibdib. Ang mga abo ni Ana ay dinala naman ng kanyang mga magulang pabalik sa Russia. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!